Ang huni ng hangin sumisipol sa mga tuyong sanga na may halong dagundong ng kulog na umaalingaw-ngaw sa madilim na gabi. Unti-unting lumalapit ang malakas na ulan, ngunit may iba pa, mas nakakatakot, ang nangyayari sa gitna mismo ng nayong ito. Ang kwentong maririnig mo ay hindi isang kwento tungkol sa mga misteryo, ngunit isang nakakatakot na katotohanan na nakatago sa kailaliman ng kadiliman ng isang mapayapang nayon. Isang lugar kung saan ang mga tao at mga supernatural na puwersa ay maaaring magsama-sama, walang nakakaalam kung saan ang hangganan ng katotohanan at ang hindi maipaliwanag. Ang tunog ng ulan ay patuloy na bumabagsak, palakas ng palakas, na lumilikha ng isang tense na kapaligiran. At sa lugar na iyon may isang batang lalaki na nagngangalang Ingo na nagtataglay ng kapangyarihan na kahit siya mismo ay hindi kailanman lubos na nauunawaan. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay hindi isang bagay na madaling kontrolin. Hindi ito nagmumula sa mga panalangin o salamangka. Ito ay nagmumula sa isang madilim na pinagmulan na hindi mo inaasahan. Ang kamera ay nakaharap sa kakaibang nayon. Ang mga ilaw ng maliliit na bahay ay kumikislap, napapaligiran ng makakapal na kagubatan. Sa maulan na gabi tulad ng iba pa, kapag ang mga masasamang nilalang ay gumising mula sa kadiliman, si Ingo ay nahaharap sa isang hamon na hindi maisip ng sinuman. Dapat niyang harapin ang mga halimaw na anyong tao, mga aswang. Ngunit, bago niya labanan ang mga kasamaang ito, kailangang harapin ni Ingo ang isang mas malaking tanong, ano ang kanyang kapangyarihan? At magagamit ba niya ito upang protektahan ang lahat o siya mismo ang mawawasak? Dumadagundong ang kulog, umuuga ang tanawin at bumuhos ang ulan sa lupa. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol kay Ingo o tungkol sa mga halimaw. Ang kwentong ito ay mayroon ding Natoy, isang batang may ordinaryong anyo, puno ng pagdududa sa sarili. Isang batang lalaki na bukod pa sa pagharap sa kalungkutan at takot, ay dapat ding harapin ang isang desisyon na kakaunti lang ang nangangahas na harapin. Paano kung kailangan niyang protektahan ang buong nayon, kahit na wala siyang tiwala sa sarili? At sa dilim na iyon, kapag pinunit ng kulog at kidlat ang langit at umatake ang mga nakakatakot na nilalang, isang malaking tanong ang sasagutin. May sapat bang kapangyarihan ang isang batang tulad ni Ingo na baguhin ang kanyang kapalaran at ang ngayon? At si Natoy, na walang supernatural na kapangyarihan, ay makakahanap ng lakas sa kanyang sariling puso upang lumaban kasama si Ingo. Palakas ng palakas ang pagbuhos ng ulan. Isang maliwanag na kidlat ang kumikislap na nagbibigay liwanag sa mukha ni Ingo, na ang tunay na lakas ay hindi pa alam ng sinuman. Ito ay hindi lamang isang labanan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Ito ay isang labanan sa pagitan ng takot at katapangan, sa pagitan ng kadiliman at liwanag. At ang kanilang kwento ay magbabago sa lahat ng iyong nalalaman tungkol sa tunay na kapangyarihan. Welcome to the story of batang matapang na tinamaan ng kidlat and discovered the secret of true power. Ang hangin ay umihip ng mahina at isang malabo na ambon ang bumalot sa maliit na nayon. Unti-unting lumulubog ang araw sa likod ng malalayong kabundukan, nag-iwan ng malawak na dilim na bumabalot sa bawat sulok. Ang mga simpleng bahay, basag na pader na ladrilyo, at mga lumang tiled na bubong ay bumangon sa tahimik na lugar. Ito ay isang nayon na kakaunti ang nakakaalam, dahil walang kakaiba maliban sa mga alamat at mahiwagang kwento ng mga taong naninirahan doon. Ang nayong ito, na matagal nang kinalimutan ng panahon, ay may isang bagay na hindi kayang burahin ng panahon,
mga sikreto, mga bagay na hindi nangahas harapin ng sinuman maging ang mga taong naninirahan dito. At sa lugar na ito, may isang bata na nagngangalang Ingo. Isang bata na ang supernatural na kakayahan ay nakakatakot maging ang mga matatanda. Ang eksena ay sumalubong sa mga simpleng bahay, isang batang lalaki na mga 10 taong gulang na may malamig na mukha at mga mata na tila nakikita ang lahat, lumabas mula sa kadiliman. Ingo, ang batang laging naglalakad mag-isa, hiwalay sa lahat, may kakaibang kilos at malalalim na salita na nakakapag-usap ng mga tao sa paligid. Ang batang iyon ay hindi tulad ng mga normal na bata. Bawat hakbang na ginagawa ni Ingo ay tila isang bagay na mahiwaga. Ang kanyang mga salita, bagaman simple, ay naglalaman ng pag-unawa na lampas sa kanyang edad. Siya ay isang bata, ngunit siya ay nagtataglay ng kapangyarihan na siya mismo ay hindi lubos na nauunawaan. Ngunit ang lahat ay nararamdaman na ang kakayahang ito ay hindi normal. Dahan-dahang nag-zoom in ang kamera sa mukha ni Ingo, malamig at desidido ang mga mata, hindi naman bata. Si Ingo ay hindi katulad ng ibang bata, hindi mapaglaro, hindi masaya. Para siyang multo sa baryo, tahimik na naglalakad, nagsasalita lang kung kinakailangan. At sa tuwing magsasalita siya, parang may invisible power na nagliliwanag. Hindi raw ordinaryong bata si Ingo. Parang nakikita ng kanyang mga mata ang lahat, at kapag nahulog siya sa isang kakaibang estado, ang mga tao ay nakakaramdam ng malakas na enerhiya, parang may naghihintay na palabasin. Ngunit walang nangahas na magtanong. Walang nangahas na lumapit. Pinutol ng kamera si Natoy, isang batang may ordinaryong hitsura, may tan na balat at malungkot na mga mata. Laging umiiwas si Natoy sa mga tingin ng mga tao, insecure sa sarili dahil sa mga galos at pasa sa mukha. Ang mahiyaing batang ito ay palaging nakakaramdam ng kababaan sa iba. Si Natoy, isang batang mahiyain, bihirang maglakas loob na humarap kahit kanino, hindi nangahas na tumingin ng diretsyo sa mata ng iba. Lahat ng tao sa nayon ay naawa sa kanya. Bagamat puno ng pagnanasa at pangarap, hindi madaig ni Natoy ang sarili. Kaya naman nakilala niya si Ingo, isang kakaibang bata na parang sinag ng liwanag sa dilim ng kanyang buhay. Naglalakad si Natoy sa ilang na daan, nalilito, nang bigla niyang nakasalubong si Ingo. Tinitigan ng bata si Natoy ng may alam na titig na nagpaparamdam sa kanya kahit na hindi sila nagsasalita. Isang kakaiba, bigla ang koneksyon sa pagitan ng dalawang tao. Hindi maintindihan ni Natoy kung bakit, pero parang may invisible bond ang batang ito sa kanya. Kaya nagkita silang dalawa. Hindi alam ni Natoy kung bakit kailangan niyang protektahan si Ingo, ngunit isang malakas na pakiramdam mula sa kaibuturan ang nag-udyok sa kanya. Isang kakaibang koneksyon, hindi ng pagkakaibigan, kundi ng isang misyon. Si Natoy ang tagapagtanggol, si Ingo ang may kapangyarihan. Bumaling ang kamera kay Mang Carlitos, isang nasa katanghaliang gulang na may matingkad na mga mata, puno ng karanasan. Si Mang Carlitos, na nabuhay sa maraming taon, ang tanging nakakaunawa sa mga nangyayari sa nayon. Palagi niyang binabantayan si Ingo, laging pinoprotektahan, at handang turuan siya kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit kahit si Mang Carlitos ay hindi mahuhulaan ang mangyayari. At kaya, si Mang Carlitos, ang nag-iisang lalaking naglakas loob na harapin ang hindi maipaliwanag, ay umako sa responsibilidad na maging guro ni Ingo.
Alam niyang balang araw, masusubok ang kapangyarihan ni Ingo, ngunit hindi niya alam kung kailan eksakto. Makokontrol ba ng bata ang kapangyarihang iyon, o ubusin siya nito, tulad ng mga madilim na puwersa na narinig niya sa mga lumang kwento? Lumakas ang hangin, biglang kumulog. Biglang tumahimik ang buong village. Nakapan ang kamera sa mga kumikislap na ilaw ng mga bahay, ang mga figura ng mga taong nagmamadaling naglalakad, nagbubulungan ng mga kwento ng masasamang nilalang. At pagkatapos, isang gabi tulad ng iba pa, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang pangyayari. Ang ulan ay dumating bigla at marahas, tulad ng isang senyales. Ang mga kwento ng masasamang nilalang, mga aswang, ay nagsimulang kumalat sa buong nayon. Ang mga masasamang multo mula sa kadiliman ay nagbabalik, at si Ingo ang espesyal na batang ito, ang tanging pag-asa nila. Naaninag ng kamera ang nag-aalalang mukha ng mga taga-nayon. Puno ng takot ang kanilang mga mata nang marinig ang mga bulong ng pagbabalik ng maitim na nilalang. Nagkatinginan sina Natoy at Mang Carlitos, hindi umiimik, ngunit sa loob-loob nila, pareho nilang nararamdaman na magbabago na ang lahat. Ang banayad na hangin ay umihip sa mga damo sa gilid ng kalsada, dala ang mga kaluskos ng mga dahon, na lumikha ng isang tahimik at desyerto na kapaligiran. Ang liwanag ng umaga ay nagsimulang tumagos sa madilim na ulap, na nagpapaliwanag sa isang maliit na nayon na nagigising pagkatapos ng isang gabing pag-ulan. Lumitaw ang imahe ng simpleng bahay ni Hilda, bukas ang mga bintana nito para salubungin ang liwanag. Sa isang tahimik na nayon, kung saan ang bawat kalye ay naugnay sa mga hindi masasabing kwento, may isang bagong babae na kakalipat pa lang. Hilda. Isang magandang dalaga, umaakit sa mga mata ng lahat ng nakakasalamuha sa kanya. Ngunit sa mata ni Natoy, hindi lang siya isang ordinaryong babae, isa siyang panaginip na hindi niya pinangarap. Nagsimulang tumuon ang eksena kay Natoy, ang mahiyain batang lalaki, na nakatayo sa di kalayuan, nakatitig kay Hilda habang dumaraan. Nag-iisang nakatayo si Natoy sa ilalim ng lilim ng puno, nakakuyom ang mga kamay, naninigas ang katawan. Ang eksenang ito ay nakatuon sa maliliit na detalye, tulad ng mahiyaing mga mata ni Natoy, ang kanyang nakakuyom na mga kamay, at ang mga galos sa kanyang mukha na nagpaparamdam sa kanyang sarili. Palaging nakatayo si Natoy mula sa malayo, pinagmamasdan si Hilda, ngunit hindi kailanman nangahas na lumapit. Sa tuwing hindi sinasadyang magtama ang kanyang mga mata, parang lalabas na ang puso ni Natoy mula sa kanyang dibdib. Kahit na ang pinakasimpleng salita ay mahirap para sa kanya. Natatakot siyang tanggihan siya nito, napagtawanan siya dahil sa kanyang hindi kaakit-akit na hitsura. Nag-aalalang mukha ni Natoy, iniiwasan ng mga mata ang mga tingin sa paligid. Ang sumunod na eksena ay isang umaga, nakatayo na naman si Natoy sa kanto ng kalye. Pinagmamasdan si Hilda mula sa malayo habang naglalakad papuntang palengke. Gusto niyang lapitan, ngunit pagkatapos ay nag-aalangan. Why can't Natoy step forward? Why can't he say a word, even simple hello? It's not because he don't love Hilda, but because he's fear of himself. He's afraid of the fact that he's not good enough to deserve her. That feeling of loneliness, that fear, seems to grow inside Natoy. Sa sumunod na eksena, nakatayo si Natoy sa likod ng sulok ng bahay. Pinagmamasdan si Hilda habang papasok sa palengke. Puno ng pananabik, ngunit walang magawa. Biglang tumunog ang boses mula sa likuran, si Mang Carlitos.
Ang boses ni Mang Carlitos ay umalinggaw-ngaw mula sa likuran, mahinahon at malakas. Sabi ng mga tao, ang takot ay ang pinakamalaking kalaban ng tao. Ngunit sa buhay, hindi ka maaaring tumayo na lang at maghintay, Natoy. Kung hindi ka maglalakas loob na humakbang, ikaw ay mabubuhay magpakailanman sa sarili mong anino. Lumingon si Natoy, nakatingin kay Mang Carlitos na may pag-aalalang mga mata. Si Mang Carlitos ay isang guro, isang gabay, ngunit siya lang din ang nakakaunawa sa takot na dinaranas ni Natoy. Ang mga salita ni Mang Carlitos ay parang sinag ng liwanag na sumisikat sa kadiliman sa puso ni Natoy. Ngunit mayroon ba siyang sapat na lakas ng loob na harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili at humakbang upang gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman pinangahasang subukan? Si Mang Carlitos ay hindi lamang isang guro, kundi isang kaibigan din, ang tutulong kay Natoy na malampasan ang takot na iyon. Matapos ang payo ni Mang Carlitos, nagpasya si Natoy na humakbang. Sa isang close-up shot, si Natoy ay naglalakad patungo kay Hilda, ngunit bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagkabalisa. Ang putok ay kumikislap sa mga mata ni Hilda nang mapansin niyang naglalakad si Natoy patungo sa kanya. Noong mga sandaling iyon, nang humakbang si Natoy palapit kay Hilda, parang huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Ramdam na ramdam niya ang pagkabalisa, ang tensyon sa hangin. Pero umiti lang si Hilda ng malumanay na para bang matagal na siyang hinihintay. Umalingaw ang mga yabag ni Natoy, mahina na para bang papasok sa isang labanan. Makikita sa eksena si Natoy na nakatayo sa harap ni Hilda, puno pa rin ng pag-aalala ang mukha. Tumingin sa kanya si Hilda, nagniningning ang kanyang mga mata sa kahinahunan at init. Malumanay na nagsalita si Hilda. "Hello Natoy, iba ang itsura mo ngayon." Pinutol ng malapitan ng kamera, nag-init at nagulat ang mga mata ni Natoy. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, but then, he felt new confidence in his heart. Tila nawala ang lahat ng pag-aalala at takot sa kanyang puso nang tumayo siya sa harapan ni Hilda. Parang nagbago ang lahat. Sa isang pangungusap lang, naalis na ni Hilda ang mga takot at pag-aalala ni Natoy. Maaaring hindi niya naintindihan ang lahat ng nararamdaman nito, ngunit ang mga mata niya ang kailangan lang ni Natoy. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Natoy at Hilda, at mula doon, nagsimula ang isang pagkakaibigan. Bawat salita, bawat kilos ay unti-unting nakatulong kay Natoy na mapagtagumpayan ang kanyang sariling kamalayan, kahit na nasa puso niya ang mga takot. Kaya, nagsimula ang isang bagong paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan hindi na mag-isa si Natoy. Magkakaroon na siya ng mga kaibigan kasama. At higit sa lahat, unti-unti siyang makakahanap ng lakas hindi lamang mula sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang tunog ng pagbuhos ng ulan sa bubong, ang liwanag ng kidlat na tumatama sa madilim na kalangitan. Umihip ng malakas ang hangin sa mga sinaunang puno na nagdulot ng pagkalagas ng mga dahon sa lupa na tila nagbabadya sa mga pangyayaring hindi maiiwasan. At sa gitna ng pagbuhos ng ulan, may kakaibang gumising sa maliit na nayon na ito. May mga gabing makapal ang dilim at pinupunit ng ulan ang langit. Isang dakilang kapangyarihan ang unti-unting gumising sa batang si Ingo. Sa pagkakataong ito, hindi lang kakaibang kilos kundi isang supernatural na kapangyarihan na hindi niya naisip. Isang kapangyarihan hindi tao, ngunit nagmumula sa pinakamadilim na lugar.
Nakatutok ang kamera kay Ingo, nakaupo ang bata sa isang madilim na sulok ng bahay. Kalahating nakapikit ang mga mata, pagod ang mukha na parang ngayon lang nakaranas ng kakaibang panaginip. Biglang, bahagyang nanginig ang kanyang katawan, pinaliwanagan ng liwanag ng kidlat ang kanyang mukha, nagsiwalat ng matatalim na anyo, at isang misteryosong enerhiya ang nagsimulang lumabas mula sa kanya. Idinilat ni Ingo ang kanyang mga mata, nakatingin sa harapan. Ang kanyang mga mata ay hindi na sa isang bata. At pagkatapos sa sandaling iyon, nagising si Ingo. Hindi mula sa pagtulog, ngunit mula sa ibang mundo. Isang mundo ng kapangyarihan na hindi niya kailanman naiintindihan. Sumambulat sa kanya ang mga alon ng enerhiya na umaagos na parang agos ng kuryente na pumulupot sa kanyang katawan. Laking gulat ni Ingo nang mapagtanto na hindi na siya isang walang pangalan na bata. Naging iba na siya, isang taong makakapagpabago ng kapalaran ng ngayong ito. Kumikislap ang imahe, nakatayo si Ingo sa gitna ng nayon, bumuhos pa rin ang ulan. Kakaibang pakiramdam, parang may naririnig siyang mga bulong mula sa dilim, mga tunog na hindi mailalarawan sa mga salita. Biglang isang dagundong ang bumasag sa katahimikan. Mula sa malayo, lumitaw ang mga kakaibang figura na nagmumula sa kadiliman. Dumating sila, ang mga aswang. Ang mga nakakakilabot na nilalang na laging kinatatakutan ng mga tao. Nagbalik sila. Sa sandaling ito, walang nakakaalam kung sino sila, isa lang ang sigurado. Hindi sila ordinaryong tao. Dumating sila na may isang layunin, sirain ang lahat. Lumitaw ang mga aswang mula sa madilim na kabubatan. Ang kanilang mga mata ay nagmiminas na parang apoy. Ang kanilang mga katawan ay baluktot at nakakatakot. Dumaan sila, magaan ang kanilang mga yabag ngunit nagbabanta, parang mga bangungot na papalapit. Lumapit ang isang aswang, duguan nitong mga mata na nakatitig kay Ingo, na parang nakaramdam ng kakaibang kapangyarihan sa loob niya. Sa sandaling lumitaw sila, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi na nakapag-alinlangan pa si Ingo. Alam niyang ito na ang pagkakataong kailangan niyang tumayo, sa kabila ng kanyang takot, sa kabila ng kawalan niya ng pangunawa sa kanyang kapangyarihan. Magsisimula na ang isang life or death confrontation. Kailangan niyang lumaban para protektahan ang nayon, para protektahan ang kanyang sarili. Humakbang si Ingo patungo sa unang aswang, nakakuyom ang mga kamay, naramdaman ang kapangyarihang dumaloy sa kanyang katawan. Isang misteryosong enerhiya ang bumungad sa kanya. Sa kanyang pagharap sa aswang, tila huminto ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mahinang liwanag at ang malakas na hangin. Ngunit hindi ganoon kadali iyon. Sa kabila ng kanyang bagong tuklas na kapangyarihan, si Ingo ay bata pa, at ang mga aswang ay hindi madaling kalaban. Sa panahon ng paghaharap, si Ingo ay nakaramdam ng kapangyarihan na nagmumula sa mga aswang mismo. Hindi lamang sila malakas sa pisikal, kundi marunong ding magmanipula ng isipan ng kanilang mga kalaban. Bawat hakbang na ginagawa ni Ingo, bawat suntok na ginagawa ni Ingo, bawat suntok na humahampas at humahagupit sa kanya ay parang isang suntok at suntok na humahampas sa kanya. Umaatake. Ginamit ni Ingo ang kanyang kapangyarihan, isang maliwanag na liwanag ang bumubuga mula sa kanyang mga kamay na tumama sa aswang na tumatama sa kanya. Ngunit kasabay nito, may isa pang sumulpot mula sa likuran, dahilan para mahuli si Ingo sa hindi pantay na labanan.
Bumagsak siya sa lupa, nakita ang mga anino sa paligid niya. Natalo ni Ingo ang isang aswang, ngunit hindi niya kayang harapin ang buong grupo ng mag-isa. Ang mga nilalang na ito ay masasama, hindi kailanman umatake kahit minsan. At habang si Ingo ay bumagsak sa lupa, habang tila nauubos ang kanyang lakas, alam niyang nalalapit na ang malupit na katotohanan. Hindi alam ng mga taga-nayon na sila ay nabubuhay sa isang mundo kung saan ang mga halimaw na ito ay maaaring bumalik anumang oras. Ang tinig ni Mang Carlitos ay umalinggaw sa katahimikan, solemn. Ingo, huwag mong hayaang makita nila ang takot sa iyong mga mata. Ang lakas ay hindi nagmumula sa iyong mga kamay, kundi sa iyong kaluluwa. Maaari mo silang labanan, ngunit kung naniniwala ka lamang sa iyong sarili. At tulad ng isang himala, nang marinig ni Ingo ang mga salita ni Mang Carlitos, isang malakas na liwanag ang bumungad sa kanya. Tumayo siya, at sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Ingo. Ang supernatural na kapangyarihang dala niya sa loob niya ay hindi na isang pabigat, kundi isang mapagkukunan ng lakas upang lumaban. Hinarap niya ang aswang, hindi sa pisikal na lakas, kundi sa kalooban at determinasyon ng isang mandirigma. Humakbang si Ingo patungo sa huling aswang. Ang liwanag mula sa kanyang kamay ay pumutok ng malakas, tumama sa dilim. At pagkatapos, sa isang malakas na dagundong, nahulog ang huling aswang, nawala sa kalawakan. Kakasimula pa lang ng kwento ni Ingo. Makulimlim ang langit, nagkukumpulang maitim na ulap, naghahanda para sa malakas na ulan. Tila balot ng katahimikan ang maliit na nayon, tensyonado ang kapaligiran, parang may bagyong sasabog. Umalinggaw ang kulog sa di kalayuan, na parang hudyat ng isang kakilakilabot na kaganapan na malapit nang mangyari. Ang mga maliliit na labanan ay lumipas na, at bagamat ang mga taga-nayon ay nakadama ng pansamantalang kapayapaan, sa kadiliman, ang mga masasamang nilalang ay muling bumangon. Ang mas malakas, mas maraming tusong mga aswang ay nagsimulang lumitaw ng higit at higit na umaatake sa nayon at nagdulot ng malaking pagkalugi. Sa tuwing sila ay dumating, hindi lamang dugo at mga bangkay ang naroon, kundi pati na rin ang takot na kumalat sa puso ng mga taga-nayon. Nasunog ang bahay, nagkalat ang mga mansa ng dugo sa lupa, nagsitakbuhan ang mga taga-nayon sa gulat, umalingaw ang hiyawan sa buong kalawakan. Si Ingo, Mang Carlitos at Natoy ay nakatayo sa gitna ng mga guho, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit pati na rin ang determinasyon. Alam nila na kung hindi sila kikilos ngayon, hindi na magtatagal ang nayon. Si Ingo at Mang Carlitos, kasama si Natoy, ay hindi na makatabi at manood. Bawat hakbang nila ngayon ay hindi lang para protektahan ang sarili, kundi para protektahan ang lahat ng natitira sa baryong ito. Ang mga aswang ay dumating hindi para pumatay, kundi para sirain ang pananampalataya at pag-asa ng lahat. Nakaharap si Ingo sa isang dambuhalang aswang, kumikinang ang mga mata, matulis ang mga pangil. Naikuyom ni Ingo ang kanyang mga kamao, isang misteryosong liwanag ang pumutok sa kanyang katawan, ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng hindi inaasahang kapangyarihan mula sa halimaw. Ang aswang ay sumugod sa kanya at nagsimula ang susunod na labanan. Ngunit kahit may kapangyarihan si Ingo sa loob niya, lalong naging mabangis ang paghaharap sa mga aswang. Hindi na lang niya kinakaharap ang mga nilalang na ito, kundi nahaharap na rin siya sa mga masasakit na katanungan tungkol sa kanyang sarili.
Ang kapangyarihang ito ba ay talagang magliligtas sa sinuman, samantalang siya mismo ay nagdurusa sa sakit at tunggalian sa kanyang sarili? Habang nakikipaglaban si Ingo ay may naganap na hindi inaasahang pangyayari. Isang pamilyar na figura ang lumitaw sa gitna ng mga nag-aalalang tao. Si Hilda, ang babaeng lihim na minamahal ni Natoy, ay nakatayo sa gitna ng karamihan, ngunit sa pagkakataong ito, isang malamig na liwanag sa kanyang mga mata ang nagpatigil sa paghinga ng lahat. Sa sandaling iyon, nag-transform si Hilda bilang isang aswang. At pagkatapos isang kakilakilabot na katotohanan ang nabunyag. Si Hilda, ang babaeng minahal ni Natoy, ay isa sa mga aswang. Nang mga sandaling iyon, gumuho ang lahat. Hindi makapaniwala ang buong baryo, lalo na si Natoy, sa nakikita ng kanilang mga mata. Si Hilda, ang taong pinaniniwalaan niyang mabuti noon pa man, ay ang kalaban na kinakaharap nila. Nagsimulang magpanik ang mga taga-nayon. Si Hilda, na ngayon ay nasa anyo ng isang nakakatakot na halimaw, ay nakatayo roon, ang kanyang mga mata ay parang apoy. Hindi makapaniwala si Ingo sa kanyang mga mata. Siya ay nahaharap sa isang masakit na katotohanan. Si Hilda ay hindi isang tao, ngunit isang aswang, at ngayon, siya ang pinakamalaking banta sa lahat. Ang labanan ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa mga aswang mula sa labas, ngunit ngayon, tumagos na ito sa puso ni Natoy. Ang kwento ni Ingo at Natoy ay hindi na kasing simple ng dati. Sa harap ng malupit na katotohanan, hindi lang kailangang harapin ni Ingo ang mga masasamang halimaw, kundi kailangan din niyang labanan ang pagkawasak sa kanyang puso. Posible bang lumaban kapag ang mga taong mahal mo ay naging mga kaaway mo? Nag-away sina Ingo at Hilda. Isang brutal na labanan ang nagaganap sa pagitan ng dalawa. Ang eksena ay puno ng karahasan, dugo at mga supernatural na galaw na nagbabanggaan sa isa't isa. Nakatayo si Natoy mula sa malayo, walang magawa kundi masaksihan ang taong mahal niya, na ngayon ay nagiging sarili niyang kaaway. This is no ordinary battle. This is a battle between kindness and betrayal, between love and pain. Ingo cannot stop fighting, cannot stop. And in the last moment, he must face cruel truth. Sometimes, not everyone can save what they love. Natapos ang labanan sa katahimikan, nahulog si Hilda, at nakatayo doon si Ingo, puno ng mga sugat ang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng buong mundo. Sabi nila sa digmaan walang mananalo. At sa labanang ito, napagtanto ni Ingo, Natoy, at ng mga taga-nayon na konsepto lang ang tagumpay. Kung tutuusin, kailangan pa nilang mamuhay sa mga sugat sa kanilang mga kaluluwa. Si Ingo, bagamat nanalo, hindi nabuo ang kanyang puso. Hindi na iligtas ng pag-ibig si Hilda, at ngayon, kailangan niyang harapin ang isang mas malaking tanong, matutulungan ba talaga siya ng kapangyarihang bayan na ito? Hindi pa tapos ang huling laban, ngunit ang liwanag mula kay Ingo ay unti-unting lumalakas kaysa dati. Mula ngayon, hindi lamang siya lalaban para sa nayon, kundi para sa kanyang sarili. Ang kalangitan ay unti-unting lumiwanag pagkatapos ng ulan, ang liwanag na sumisikat sa madilim na ulap na lumilikha ng isang misteryosong tanawin bilang tanda ng pagtatapos ng isang madilim na panahon at ang simula ng isang bagong paglalakbay. Ang ilang na yon ay napuno na ngayon ng liwanag. Ang mga guho, dugo at laman ng kamakailang labanan ay alaala na lamang.
Ngunit hindi maikakaila ang pagbabago sa puso ng mga nanalo. Pagkatapos ng maraming araw ng pakikipaglaban, nang lingunin ni Ingo ang kanyang naranasan, naramdaman niya ang matinding pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya isang malabong bata, hindi na isang taong nagdadala ng hindi nakikitang mga alalahanin. Siya ay naging tagapagtanggol, ang pinuno ng nayon na ito. Ngunit sa sandaling iyon din napagtanto ni Ingo ang isang hindi maikakaila na katotohanan, ang responsibilidad na ginagampanan niya ay higit pa sa naisip niya. Ang mukha ni Ingo ngayon ay wala ng muwang na hitsura tulad ng dati. Maliwanag ang kanyang mga mata, puno ng lakas at determinasyon. Nakatayo si Ingo sa gitna ng nayon, tumitingin sa paligid, nararamdaman ang pagbabago ng espasyo sa lahat ng bagay sa paligid niya. Alam niya na hindi pa ito ang katapusan, ngunit isang mahalagang punto ng pagbabago. Hindi na siya ang dating bata. Ngunit sa kabila ng pagkawasak ng mga aswang, hindi nakaramdam ng saya si Ingo. Hindi siya nakaramdam ng saya sa tagumpay, kundi kapayapaan lamang sa kanyang puso. Ang pakiramdam ng tagumpay ay hindi nagmula sa pananabik kundi sa kapanahunan, mula sa pagkaunawa sa kanyang mga pinagdaanan. Siya ay lumaki, at ngayon, siya na ang umako sa responsibilidad na protektahan ang nayon, protektahan ang mga taong mahal niya. Si Natoy ngayon ay hindi na nahihiya tulad ng dati. Tumayo siya na nakatingin kay Ingo, ramdam ang pagbabago sa kaibigan. Si Natoy, bagamat hindi na nahihiya, ay may pag-aalala pa rin sa kanyang puso, ngunit ngayon, mas naintindihan niya ang sarili. Si Natoy, ang batang dating insecure at nagdududa sa kanyang sarili, ay nagbago na. Pagkatapos ng kanyang naranasan, hindi na siya natatakot na harapin ang kanyang sarili. Hindi na nagdududa sa kanyang sariling halaga. Ang bagong pakiramdam ng kumpiyansa sa kanyang puso ay napagtanto ni Natoy ang isang mahalagang bagay. Ang pag-ibig ay hindi isang bagay na kailangan nating hanapin sa lahat ng bagay, ngunit isang bagay na natural na dumarating. Kahit na maaaring hindi ito tulad ng dati niyang pinangarap. Napatingin si Natoy kay Ingo, sa mga mata nito ay may respeto at pasasalamat. Natahimik ang dalawa, ngunit sa hangin may malakas na koneksyon. Kahit na hindi sila maaaring magkaroon ng isang romantikong relasyon, tulad ng gusto ni Natoy kay Hilda, ang kanilang pagkakaibigan ay naging mas matatag kaysa dati. Para kay Natoy, ang pagmamahal niya kay Hilda ay hindi isang kabiguan, ngunit isang mahalagang aral. Ang relasyon nila ni Ingo ay naging mas matatag. Hindi na nila kailangang sabihin ito, ngunit sa mata ng isa't isa, may respeto at malalim na pag-unawa. Bagamat hindi sila maaaring magkaroon ng romantikong pag-ibig, ang kanilang pagkakaibigan ay hindi mapaghihiwalay. Isang matibay na koneksyon, mas malakas kaysa dati. Si Ingo at Natoy ay nakatayo sa tuktok ng burol, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa ibabaw ng nayon. Isang mapayapang sandali pagkatapos ng matitinding labanan. Tumingin sila sa unahan, kung saan ang malalawak na bukid, ang malalayong bundok. Mula roon, alam nilang hindi pa tapos ang digmaan. Ngunit ngayon, mayroon silang sapat na lakas upang harapin ang anumang hamon. At sa gayon, hindi dito nagtatapos ang kanilang kwento. Dahil sa mundong ito, walang tigil ang pakikipaglaban.
Nanalo sina Ingo, Natoy, at mga taga-Nayon, ngunit ang tagumpay na iyon ay hindi nangangahulugang natapos na ang kanilang paglalakbay. Patuloy nilang protektahan ang Nayon, patuloy na lalaban sa mga puwersang hindi mahuhulaan ng sinuman. At habang si Ingo ay nakatayo sa tuktok ng burol, nakatingin sa abot tanaw, alam na niya ang lahat ng bagay, ngunit ngayon ay mayroon pa siyang lakas. Ang mga huling sinag ng paglubog ng araw ay kumikinang sa mukha ni na Ingo at Natoy. Doon silang dalawa nakatayo, sa malawak na kalikasan, matatag na parang mga mandirigmang hindi mahuhulog. Hindi pa tapos ang kwentong ito, kasi simula pa lang. Dahil sa bawat tao, mandirigma man o mahina, may potensyal na kapangyarihan, ang kapangyarihang baguhin ang mundo. Nakatayo sa gitna ng malawak na espasyo sina Ingo at Natoy, nakatingin sa abot tanaw, kung saan sumisikat ang liwanag na nagbubukas ng bagong kinabukasan.